Sumalang na ang National Commission of Senior Citizens sa budget deliberation sa Kamara. Tinalakay dito ang iba't ibang usapin para mapalawak ang pangangailangan ng mga nakakatanda sa bansa. Mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renia, una sa Balita Live. Kate? Zay, sa pagsalang ng National Commission of Senior Citizens sa Kamara, pangunahing pinag-usapan rito ang implementasyon ng pamamahagi ng cash grants para sa mga nakatatanda sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Sa pagsasagawa ng deliberasyon ng plenaryo sa National Commission of Senior Citizens o NCSC, binusisi rito ang kanilang proposed budget na may halagang 3.6 billion pesos. Ilan sa mga target mapuntahan ng pondo ay ang paglulunsad ng Senior Citizens Community Center sa iba't ibang rehiyon sa bansa, maging ang pagpapalawak ng livelihood program para sa nakatatanda. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, binigyang diin ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang patungkol sa implementasyon ng pamamahagi ng cash grants sa mga senior citizens sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, kung saan makakatanggap ng 10,000 piso ang mga nasa edad 80, 85, 90 at 95 years old, habang 100,000 piso naman sa mga umabot sa edad na 100 years old. Ayon sa sponsor na si Senior Citizens Party List Representative at Committee on Appropriation Vice Chairperson Rodolfo Ompong Ordanes, para sa taong 2026, target ng NCSC na maabot ang higit 200,000 benepisyaryo ng programa at maglalaan ng 3.2 billion pesos para rito. As of August budget na 2.9 billion pesos ng kasalukuyang taon, 1.1 billion pesos na ang sumalang sa disbursement. Katunayan, sa darating na buwan ng Oktubre, magre-release sila ng 750 million pesos bilang bahagi ng cash grants na matatanggap ng mga nakatatanda. Sakop nito ang natitira pang target na 30,000 beneficiaries na mapapamahagian. Ipinabot din ng ahensya na bago matapos ang taon, sisikapin nilang mapunan ang backlogs na ito. Natanong din ng mambabatas kung paano tumatakbo ang payout ng cash grants para sa mga kwalipikadong senior citizens kapag may biglaang sakuna sa lugar. Sakaling hindi kaya makapunta ng benepisyaryo, maaarian niya sila makipag-ugnayan sa mga regional offices para makuha ang kanilang pinansyal na benepisyo. Tinatanggap din nila ang authorized representative ng senior citizen. Zay, binahagi rin ni Senior Citizens Party List Representative Ordanes na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Health at PhilHealth para makapag-allocate ng pondo para sa mga nakatatanda. Naghain din sila ng proposal sa DOH para makapaglunsad ng geriatric center para sa mga senior citizens. At yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Kate Renia.